Grabe, sobrang nakakapagod ang araw ko ngayon dahil sa may order nga ako mga bossing kaya ang dami kong lulutuin. Nagpasama nga ako kay Marvin na mamili kami ng mga seafoods. Maaga pa nga lang bumiyahe na kami para nga may maabutan pa kami kasi minsan nga madaling maubos. Grabe talaga, sobrang mahal nga talaga ng kilo ngayon ng mga bilihin. Lalong lalo na nga ang mga seafood. Dito nga sa Bicol nakakapagtaka talaga kahit nga napapalibutan na nga tayo ng karagatan pero ang seafoods talaga ay sobrang mahal. Ang kilo nga ng hipon dito ay umaabot na ng 600 pesos. Samantala sa Manila ay 400 pesos lang nga yung kilo ng hipon. Hindi talaga makatarungan. Pagdating nga sa bahay, nilaga ko na nga itong alimasa at hihiwain ko na nga rin pala itong mga manok. At pagkatapos nga ay nagluto na nga ako ng sauce ng fried noodles, itong teriyaki sauce. Araw-araw pala akong nagluluto nitong teriyaki sauce. Mga bossing, ito pala ang mga kaganapan ko kaninang madaling araw. Ang aga kong nagising kanina, alas 12 ng madaling araw. Medyo marami kasi ang lulutuin ko ngayon. Nagkasabay kasi mga bossing. Magluluto nga ako ng paninda namin sa may kantin. Tapos magluluto pa nga po ako ng mga pa-order ko na sa Bilao. Mag-isa nga lang ako nag-asikaso pero sabi ko kakayanin ko naman to. Eto nga talaga ang pagkakasunod-sunod ng mga ginagawa ko rito sa aking kusina. Una nga talaga ay nagpapalambot ako ng mga pasta. Ayun nga po, at isinalang ko na nga ang pasta ng spaghetti. Bale dalawang supot nga yan kasi nga yung isa ay para naman sa carbonara. Dahil kasya naman nga yung dalawa kaya pinagsama ko na para makatipid na rin sa gasol at makatipid na rin sa oras. Kahit nga medyo nahihirapan nga akong haluin ito kasi nga medyo marami yung laman pero kaya naman basta dahan-dahan lang. Sa may kabilang lutuan nga ay nagluluto ako ng sauce ng carbonara. Salang na pala ako dyan ng bread roll. Kailangan ko rin kasing unahing lutuin ito. Sinabay ko na nga rin itong patty at saka hotdog. At nakapag-steam na nga rin ako nitong siomai. At nakapagluto na nga rin ako ng java rice. Ito na nga pala lahat ang mga naluto ko. Sobrang dami nga talaga mga bossing. Kaya alam nyo na ngayon kung bakit maaga talaga akong gumising. Nagre-repack na pala ako dyan ng pang rice meal namin. Bali ang inuna ko nga ay burger steak. At yung kapatid ko nga ay nagre-repack na ng silo. Habang nagpiprito nga ako ng manok ay inaasikaso ko na to. At makalipas nga ang ilang sandali, heto na nga po yung finished product namin ng fried chicken with rice. At meron na nga rin yung sauce na gravy. Pagkatapos ko palang magluto ng mga paninda namin sa kantin, pinagpatuloy ko na nga ulit ang pagluluto. Dahil nga sa may mga pa-order naman tayo mga boss. Kaya heto, wala tayong pahinga dahil diretso ang pagluto. Lahat na nga ako ang gumawa niya. Hinanda ko na nga ang mga kasangkapan, lalo na nga itong mga sangkap sa gulay para nga hindi ako mahirapan sa pagluluto kaya sunod-sunod lang talaga. Tinalang ko na nga rin itong seafoods at sunod ko nga niluto itong chop suey. Ito rin pala yung paglulutoan ko ng pansit bihon. Maya nga lang ay naluto na nga po itong chop suey. At nung matapos na nga ako sa pagluluto, heto na po ang mga naluto natin mga bossing. Bale may kasama pa po yung isang buong lechon. Padihon ko nga ang tagaluto ng lechon. Makalipas nga lang ilang sandali ay nag-deliver na nga po tayo mga bossing. Sa may barangay Santa Ana nga po namin to i-deliver. Dito lang po yun sa bayan ng Gubat. Sama ko nga sa pagdi-deliver ay si Rodel. Shout out pala sa iyo Rodel. Maraming salamat. Haggard na nga ang bossing nyo kasi nga wala pang tulog yan. Ito na nga po kami. Nakarating na nga kami dito sa may barangay Santa Ana. Shout out pala sa Encela and Otcharan family. Maraming salamat sa pag-order.